ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Compound ng Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy sa Davao City, pinasok ng PNP. Pero pastor, bigong maaresto. Radio reporter ng DZRH, nakaranas ng pananakit mula sa grupo ng mga tsuper na nagsasagawa ng kilos protesta sa Quezon City. Higit pisong rollback sa diesel at kerosene, 60 sentimos sa gasolina, ipatutupad bukas. Sa MBC TV correspondents, magsasaka, patay matapos pagtatagain dahil sa away sa lupa. Sospek na dating kagawad, arestado. Sa MBC TV Sports, Manny Pacquiao makakaharap ang isang featherweight champion sa exhibition match. At sa Showbiz Spotted, Carlo Aquino ikinasal na kay Charlie Dizon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng pambansang pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City. Gayunman, bigo pa rin ng mga otoridad na matunton ang kinaroroonan ng puganteng religious leader. Mga detalye ay hatid sa atin ni Nicole Lopez. Nagsilbi ng search warrant ang Davao Police kay Pastor Apollo Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, Public Information Officer ng Davao City Police, hindi raw nila ni-raid ang eskwelahan ni Quiboloy taliwas sa mga ulat na sinalakay umano nila ang compound ng pastor. Bukod kay Quiboloy, sinabi ni De La Rey na nagsilbi lamang sila ng arrest warrant laban kay Quiboloy at sa 5 iba pa. Dagdag pa ni De La Rey, bigo rin silang makita ang pastor pero tiwala ang pulisya na hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Quiboloy. Sa gitna ng pagsisilbi ng search warrant, sinabi ni De La Rey na may mga tagasunod pa si Quiboloy na hinarangan ang mga pulis pero kalaunay hinayaan nilang makapasok ang mga ito sa compound matapos ang negosasyon. Sa kabuuan, sinabi ng Davao Police na naging mapayapa naman ang pagsisilbi nila ng search warrant. Natin nakita si Pastor Quiboloy dun sa area. Tatlong area po ang pinuntahan natin, yung sa Kingdom of Jesus Christ College, Tamayong Prayer Mountain and Glory Mountain. So, subalit, nagiging peaceful naman po ang sinagawang pag-serve ng warrant of arrest day. Yung mga kasama niyang may arrest warrant, nahuli po ba sila Major Catherine? Hindi rin po, Sir Deo. Kaya po, acknowledge pa rin po si Pastor Quiboloy at yung 5 po niyang kasamahan na may 3 warrant of arrest. Yung in-issue po sa Davao City, yung other acts of child abuse and other sexual abuse, and then yung in-issue po ng Pasig City Court on Anti-Trafficking in Person Act of 2000. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala sa iba pang mga balita, umarangkada na kaninang umaga ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ayon sa grupo, ang protestang ito ay bilang pag-alma sa panghuhuli sa kanilang mga kabaro na piniling hindi magpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ang lagay ng biyahe ng mga jeep sa Kamay-Nilaan, alamin sa ulat ni Alia Ikatlo. Nananatiling normal ang biyahe ng mga jeepney sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong unang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Sa bahagi ng Southern Manila ay patuloy ang biyahe ng mga jeepney sa lansangan. Tuloy rin ang pamamasada ng mga jeepney sa rutang San Juan City hanggang Mandaluyong at vice versa.
Ayon sa isang jeepney driver sa Calentong, malulugi lamang sila sa tigil pasada dahil bumabiyahe rin naman ang ibang mga tsuper. Samantala, isinara naman ng ilang mga miyembro ng Manibela ang southbound ng East Avenue sa Quezon City upang magkilos protesta. Sa panayam ng DZRH, binanggit ni Marvel Buena, chairman ng grupong Manibela, na target nilang ituloy ang welga hanggang sa Hunyo 12. Itong welga po namin protesta namin ngayong araw, ang pagtigil pasada po hanggang sa araw ng kalayaan dahil wala talaga tayong kalayaan makapaghanap buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Aliyah Ekatlo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nakaranas ng pananakit ang DZRH senior reporter na si Val Gonzalez habang nag-uulat ng sitwasyon sa kilos protesta ng grupong Manibela sa East Avenue sa Quezon City. Sa programang Damdaming Bayan, habang nagre-report si Val Gonzalez ay kita sa video na pinalibutan ito ng mga miyembro ng Manibela. Hindi na nakuna ng mga sumunod na pangyayari at pansamantalang nawala sa ere ang aming radio reporter. Ayon kay Val Gonzalez, 2 beses siyang sinuntok sa tagiliran at likuran at biglang kinuyog ng grupo. Bago yan, ay nag-usap-usap sila bago ako mag-report. Kaya kitang-kita ko na sila. Nung ako'y nakatalikod na sa kanilang nakarap sa camera, doon nila ako sinugod. Samantala, inihanda na ni Val Gonzalez ang reklamo laban sa mga nanakit sa kanya. Kinukondina ng DZRH ang anumang uri ng karahasan laban sa kahit kanino mang miyembro ng media na gumaganap lamang ng kanilang tungkulin. Samantala, nasa linya ba natin ngayon si Val? Okay. So, ayan po ang mga kaganapan sa nangyari po sa ating senior reporter na si Val Gonzalez. Sa iba pang mga balita ngayong unang Lunes matapos ilabas ng palasyo ang Memorandum Circular No. 52, inawit at binikas na sa weekly flag raising ceremonies ng gobyerno ang himno at panata ng Bagong Pilipinas. Ito'y kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang mensahe ng Bagong Pilipinas sa mga Pilipino. Tutukan natin ang ulat ni Kyle Bulyas. Mula sa punong tanggapan ng Philippine National Police sa Campo Crame, sa Presidential Communications Office sa Malacanang, sa Manila Police District at maging sa programa sa Luneta Park ngayong Lunes ng umaga, sinimulan na ang pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn at ang pagbigkas ng panata sa Bagong Pilipinas. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na isama ang pagkanta nito sa bawat flag raising ceremony sa mga ahensya ng pamahalaan maging sa mga paaralan. Base sa Memorandum Circular No. 52 na inilabas nitong linggo, layunin ng kautusan na itatak sa mga Pilipino ang brand ng pamumuno ni Marcos. Samantalang nilinaw naman ni PCO Undersecretary Franz Imperial na hindi aalisin ang pagre-recite ng Panatang Makabayan dahil wala namang direktiba kaugnay nito. Gayon din nakikipag-ugnayan na sila sa National Historical Commission of the Philippines para sa magiging programa ng bawat flag ceremony. Sabi pa ni Imperial, kailangan anya ng kooperasyon ng mga Pilipino para maisakatuparan ang transformative na pamamahala ng Marcos administration. Itong Bagong Pilipinas is transformative. So kailangan talaga ang kooperasyon ng bawat isang Pilipino, 'di ba? Hindi lang government, hindi lang kundi pati ang mga private. So importante na isinasa puso itong itong pledge and hymn ng bawat Pilipino. This is the only way that it can happen na yung kapag recite natin, isinasa puso natin, saka natin siya maisasabuhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, pinababawi ng isang kongresista ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-recite at awitin ang Bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa mga flag-raising ceremonies. Ayon pa sa mambabatas, tila remnant umano ng martial law ang nasabing direktiba na naglalayon lamang na i-rebrand at pabanguhin ang batas militar sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Narito ang ulat ni Milky Rigunan.
Paratilihin na lamang ang lupang hinirang at panatang makabayan. Ito ay giniit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos ilabas ng Malacanang ang Memorandum Circular No. 52. Inaatasan ng lahat ng mga government agencies at state universities and colleges na i-recite at awitin ang bagong Pilipinas. Tanong ni Castro, isa ba itong hakbang para mapaganda at makalimutan ng martial law sa ilalim ng liderato ng kanyang yumaong ama? Git ni Castro, dapat bawiin ng Malacanang ang Memorandum Order No. 52 at panatilihin na lamang ang lupang hinirang at panatang makabayan. At dahil sa pilitan din ito sa mga SUCs, sinabi ni Castro, malinaw na ito ay rebranding para mabago ang pananaw ng mga kabataan sa martial law noong panahon ng Marcos Sr. Administration. Dagdag pa ni Castro, sa halip na ganitong mga gimmick, dapat ilaan na lamang ng gobyernong oras nito para mabigyan ng solusyon ang mga problema ng mamayan gaya ng sahod, presyo ng mga bilihin at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Cregunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo naman ng boxing, muling sasabak ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa boxing ring para sa isang exhibition match. Makakatapat nito ang Rizin Featherweight Champion na si Chihiro Suzuki sa Japan sa susunod na buwan. Ang buong detalye atid sa atin ni Matchpoint Mili Borja. I will do my best this guy to say what boxing is. I will let him know that boxing is harder than the MMA fight. Kasado na sa susunod na buwan ng 3-round exhibition match ni pambansang kamao Manny Pacquiao laban sa reigning Rizin Featherweight Champion na si Chihiro Suzuki. Matatanda ang huling sumabak si Pacquiao sa boxing ring bilang isang professional boxer 2 taon na ang nakalilipas, kung saan natalo ito sa kamay ni Yordenis Ugas. At noong 2022, nang manalo ito via unanimous decision sa isang exhibition match kontra naman sa South Korea representative na si DKU. At sa unang bahagi ng 2024, matatanda ang inanunsyo rin ang sanay exhibition match ng dating senador laban kay Buakaw Banchamek na kalaunay na postpone. At ngayong buwan nga, inanunsyo mismo ng Rizin Fighting Federation ang muling pagtapak ni Pacquiao sa ring sa July 8 na gaganapin sa Saitama Super Arena sa Japan. Para sa MBC TV Sports, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Ilang persons of interest, operasyon ng Pogo Scam Farm sa Pampanga, hawak na ng PAOK. Higit 1 peso rollback sa diesel at kerosene, 60 centavos naman sa gasolina, ipatutupad bukas. Para sa MBC TV Sports, Kaume Abarientos kabilang sa lineup ng Strong Group para sa Jones Cup. At sa balitang showbiz spotted, Carlo Aquino ikinasal na kay Charlie Dizon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nasa kustodiya na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang ilang persons of interest sa operasyon ng Pogo Scam Farm sa Porac, Pampanga. Gayunman, hindi na naabutan ng mga tauhan ng PAOK ang umano'y mga big boss sa naturang follow-up operation. Ang mga detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Hawak na ng otoridad ang 4 hanggang 5 persons of interest sa operasyon ng malawak na scam farm sa Porac, Pampanga. Yan ang ibinalita sa DZRH ng Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston John Casio kasunod ng pagbabalik ng raid o pagsalakay sa 10 hektaryang compound. Ayon kay Casio, kabilang sa 160 dayuhang kanilang nadiskubre mula sa mga establishmento ng Lucky South 99 ay ang mga sinasabing manager at suspect sa pambubugbog sa mga biktimang kapwa dayuhan, pero hindi na umano naabutan ng PAOC at ng Philippine National Police ang mga big boss sa loob ng wala ng permit na Pogo. Tama po sila doon sa 160 na po sila lahat. 160. Yung 5 doon,
considered na po natin as persons of interest. Pinangangambang transnational na sindikato na ang namumuno sa operasyon ng dating Pogo na posibleng may koneksyon din sa sinalakay na Pogo sa Bamban, Tarlac at sa mga lokal na kriminal. Ang nakakagulat po talaga nito is makikita ninyo na parang iisang grupo lamang sila. Para merong isang malaking transnational organized crime dito sa Pilipinas, isang grupo ng mga kriminal na international, mga banyaga na nagsama-sama kasama yung mga lokal natin na mga sindikato rito. Naniniwala si Casio na lalong titibay ang kanilang kaso matapos ba diskubre ang ilang dokumento, torture rooms at makalap ang ilang salaysay ng mga saksi maging sa mga persons of interest sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat sa loob ng compound. Una itong tinangkang pasukin ng otoridad noong Hunyo 4 pero hindi ito natuloy ng bawiin ng Malolos Regional Trial Court Branch 14 ang inisyu nitong search warrant, bagay na inapply ulit ng kapulisan sa ibang korte. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Samantala, inaasahang patataasin ng solar-powered irrigation ng produksyon ng agricultural products sa probinsya ng Isabela. Ayon sa pagtaya ng National Irrigation Administration o NIA, aabot sa 350 na ektaryang lupa ang makikinabang sa panibagong irrigation project. Magbabalita si Let Narciso. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong solar-powered pump irrigation sa Quirino, Isabela. Ang nasabing proyekto sa Barangay Cabaruan na sinimulang gawin noong Hulyo ng nakaraang taon ay pinondohan ng halos 66 million pesos. Binubuo ang pumping station ng higit 1,000 solar panels at kayang makabuo ng total wattage output ng 749,200 watts na may 2 unit ng submersible pumps na may output discharge capacity na 12,800 gallons per minute. Ayon sa National Irrigation Administration, kayang patubigan ng Cabaruan Solar Power Irrigation ang nasa 350 ektaryang lupang sakahan. Umaasa si Pangulong Marcos na ngayong natapos na ang proyekto, mapapataas na ang produksyon ng produktong agrikultura sa Isabela. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mapapababa ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka sa lalawigan na matagal nang umaasa sa gasoline o diesel engine water pumps. Kapag nadoblean niya ang ani, nangangahulugan rin ito ng dagdag na kita para sa mga magsasaka. Dahil sa pagtatayo ng solar-powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga irigasyon na sistema. Maaalaga ang mabuti ang mga pananim, dadami, dodoble ang inyong mga ani sa produkto. At kapag nangyari yun, lalaki ang kita ng mga magsasaka, sasagana ang buhay ng inyong pamilya, lalago ang inyong lokal na ekonomiya, ang buong Isabela ay makikinabang dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman sa mga motorista. Kapit lang at huwag muna magpa-full tank. Ipatutupad po bukas ng oil companies ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso, 1 peso and 20 centavos ang itatapya sa kada litro ng diesel at 1 peso and 30 centavos sa kerosene. Habang may rollback din na 60 centavos sa kada litro ng gasolina. Samantala, hinimok naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na makiisa sa 2024 National ICT Summit kung saan layo nitong palakasin ang digital governance sa bansa. Ang mga detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na makilahok at suportahan ang 2024 National Information and Communications Technology Summit ng Department of Information and Communications Technology. Sa pamumuno ng DICT kasama ang mga pribadong sektor, layo ng pagpupulong na mas paigtingin ang digital governance sa bansa. Isasagawa ito sa June 18 hanggang June 19 sa Crown Plaza Manila Galleria sa Ortigas Center sa Quezon City. Sa Memorandum Circular No. 54,
Order na nilagdaan ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin at inilabas ng Malacanang kahapon, ika-9 ng Hunyo. Mariing hinihikayat ng Pangulo ang lahat ng national government agencies, local government units at mga state colleges at universities at iba pang sangay ng gobyerno na suportahan ang DICT sa hakbang na ito. Ipinag-utos ng Presidente na magpadala ang ahensya ng kanilang mga kinatawan na ICT executives, chief information officers at mga technical staff sa nasabing summit nang may pahintulot mula sa kanilang mga head office ng kani-kanilang mga opisina. Pinalalahanan din niya na siguruhin na hindi makakaapekto sa operasyon at serbisyo ng mga kagawaran ang pakikibahagi sa summit na ito. Ang digitalization sa pamahalaan ay isa sa mga isinusulong ng Administrasyong Marcos. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito sa pagpapadali ng serbisyong publiko at para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kalagayan naman ng ating panahon, southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang nagdadala ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng afternoon thunderstorms sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kabilang sa mga apektado rito ay ang Ilocos Region, Bataan, Zambales, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, maging ang Palawan. Samantala may cloud clusters naman na dala ang easterlies na magdudulot din ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao, lalo na sa Davao at Caraga Region. Sa kabila ng mga pag-ulan, may babala rin ang pag-asa sa mga kababayan natin sa Giwan, Eastern Samar na mag-ingat dahil naitala kahapon ang extremely dangerous na heat index na pumalo sa 52 degrees Celsius. At ngayong tanghali, inaasahan na muli itong aakyat sa 50 degrees Celsius. Batay naman sa huling pagtaya ng DOST Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa na may mabuo o pumasok na low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Araw matapos manalo bilang Best Actress sa 47th Gawad Urian Awards, ikinasala si Charlie Dizon sa aktor na si Carlo Aquino. Ang ilang kaganapan sa kanilang pag-iisang dibdib, silipin sa report ng ating Showbiz Angel. Sa pamamagitan ng isang private ceremony sa Silang Cavite, nagpalitan ng matamis na I do sina Carlo Aquino at Charlie Dizon kahapon, June 9. Glowing bride ang aktres sa suot na deep V-neck wedding gown habang naka-all black suit naman si Carlo. Kabilang sa mga ninang ng bagong kasal ay ang mga batikang aktres na sina Vilma Santos, Maricel Soriano at Sylvia Sanchez. Gayon din si Charo Santos Concho. Present din sa kanilang pag-iisang dibdib sina Sue Ramirez, Bel Mariano, Alexa Ilacad, Kyla Estrada, Loisa Andalio at Elise Hoson. Mga gunita na Enero noong nakaraang taon, inamin ni Carlo na exclusively dating na sila ni Charlie. At makalipas ang ilang buwan, tuluyan na rin kinumpirma ng aktres ang kanilang relasyon. Una rito, larawang magkahawak kamay kuha sa isang lake ang ibinahagi ni Carlo sa social media at may caption na unti-unti natin gagapangin ang buhay ng nakatawa. Habang isang araw bago ang kanilang kasal, nakasungkit pa ng Best Actress Award sa nagdaang Gawad Urian si Charlie para sa kanyang pagganap sa pelikulang Third World Romance kung saan nakatambal nito ang kanya na ngayong mister. Si Carlo Aquino ay may isang anak sa dati nitong karelasyon na si Trina Candaza. Samantala, narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Sa MBC TV correspondents, isang magsasaka patay matapos pagtatagain dahil sa away sa lupa. Sospek na dating kagawad arestado. Sa TNVS, libo-libong bulating dagat na nagsulputan sa baybayin ng Davao Oriental, kinatakutan ng publiko. Sa MBC TV Sports, Kuwame Abarrientos kabilang sa lineup ng strong group para sa Jones Cup. At sa Showbiz Spotted, Jody Santa Maria, annulled na ang kasal kay Pampi Lacson matapos ang 13 taon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Patay ang
ang isang magsasaka matapos sa pagtatagain ng isang dating kagawad ng dahil sa away sa lupa. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Tadtad ng taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ulo at kamay ang isang magsasaka na naganap ito sa Purok 5, Barangay Sabang, Morong Bataan. Sa ulat, ang biktima ay kinilala na si Ronald Isparas, 36 anyos, magsasaka, residente ng Sitio Pag-asa, Barangay Sabang, Morong Bataan. Habang ang suspect ay kinilala na si Alfredo Minor, 65 anyos, na dating kagawad ng barangay sa lugar, nakabarangay din ito ng biktima. 10:45 kahapon ng umaga nang iulat ang insidente ng pananaga sa biktima. Sa isinigawang follow-up operation ng PNP Morong, agad ding nadakip ang suspect na ngayon ay nakakulong na ito sa detention facility ng Morong PNP at hinihanda na ang kasong isasampa sa arestadong suspect. Samantalang ang tinitingnang anggulo o motibo sa pagpatay sa biktima ay matagal ng awayan sa lupa. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan sa San Carlos City ang biktima na nakilalang si Michael Rosario Perez, 36 anyos, binata magsasaka residente ng Barangay Bigas, San Carlos City, Pangasinan matapos itong makuryente. Sa ulat sa San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Eliazar Edulmo, alas 11:40 ng tanghali kahapon na mimintura sa bubungan ng kanilang bahay ang biktima at pababa na ito para mananghalian sana ng aksidente itong mapahawak sa live wire ng kuryente dahilan ng kanyang pagkamatay. Nadala pa ang biktima sa pribadong paggamutan sa syudad, subalit idineklarang dead on arrival na ni Dr. Samuel Elguira. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. 7 mga kabahayan habang 2 ang partially damaged sa nangyaring sunog sa Purok Malinong, Barangay Tangub, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bureau of Fire Protection Chief Inspector Stephen Hardeleza ng Bacolod City Fire Marshal, nagsimula umano ang apoy sa bahay ni Larry Lorimas habang mabilis na nasunog ang kapitbahay nito. Dagdag pa ni Hardeleza, umabot sa 100,000 pesos ang halaga ng mga kagamitan ng nasunog habang wala namang nasugatan sa nasabing sunog. Electrical faulty wiring ang inisyal na pinagmulan ng pagkasunog na kabahayan at sa ngayon ang biktima nasa temporaryong evacuation center ng nasabing barangay. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, sama-sama tayo, Pilipino. Panibagong vehicular accident naman ang naganap dito sa lalawigan ng Northern Samar kahapon lamang sa National Road ng Barangay Bagasbas, Mondragon. Ayon sa report ng PNP ay sangkot dito ang isang electric vehicle na minamaniho ng isang 60 anyos at residente ng naturang bayan at isang Honda EDV naman na minamaniho ng isang 38 anyos na self-employed at residente naman ng Gamay, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, itong driver ay walang driver's license. Lumalabas ang dalawang sasakyan ay parehong papunta ang ruta sa isang bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar at pagdating doon sa lugar, ang nasabing electric bike ay nag-overtake sa nasabing motorsiklo at aksidente nitong nahagip ang gulong na nasabing motorsiklo habang nag-overtake ito. Resulta, ang dalawang motorsiklo parehong sumimplang at ang dalawang driver ay tumama sa simento at nagtamo ng sugat sa kanilang katawan. Agad naman nilang isinugod sa Northern Samar Provincial Hospital na kasalukuyan naman na ginagamot. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Kalaboso ngayon ang nasa 3 miyembro ng rebelding NPA matapos na itong magmaaresto sa sinagawang combat operation nagmakamilitar sa barangay Exeban sa Labo, Camarines Norte. Ayon sa ulat ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, nagsasagawa ng mga militar ang operasyon ng kanilang madiskubre ang isang abandonado at dating kuta naman ng rebelding NPA. Dito na nahuli ang nasa 3 kalalakihan na may mga dalang nakapulupot na mga fuse wire, 635 na mga piraso ng bala ng M16 rifle at isang improvised explosive device. Sanga ng iyon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 3 di umano'y mga miyembro ng rebelding NPA. Para sa MBC TV Network News, ito si Ruel Saldico. Sama-sama tayo, Pilipino!
Sa ating TNVS, abay sinong hindi kikilabutan kung sa gitna ng iyong matiwasay na paglangoy sa dagat ay bigla kang sasalubungin, partner, ng mga libo-libong bulate. Yan ang eksenang kamakaylay pinagkaguluhan ng mga residente sa Davao Oriental. Ang tanong, lalangoy ka rin ba? Ang kwento sa likod ng kakatuwang pangyayari, alamin sa report ni Arnold Herrera. Sa dami ng stress at problema sa school o sa work, nakaugalian na ng mga Pinoy na gawing temporary escape ang pagbabakasyon. Tulad na lang ng camping, hiking o hindi naman gaya ay swimming. Pero sa halip na ma-relax sa dagat, tila binalot ng takot kamakailan ang mga bumisita sa isang pampang sa Baganga sa Davao Oriental. Sa kanila kasing paglangoy, sinalubong sila ng nasa libo-libong bulate na nakahilera sa kahabaan ng pampang. Sa viral video na kuha ng netizen na si Jimboy Rengel, makikitang kumikislot-kislot pa ang mga bulate na tinatawag na epitokes of Annelid o mas kilala bilang palolo worms. Ang kulay brown na bulate ay lalaki, habang yung kulay green naman ay bulateng babae. Agad din namang napawi ang takot ng mga bisita dahil ang naturang bulate ay ligtas naman palang kainin na pwedeng iprito, isawsaw sa suka at perfect din daw na ipares sa kanin. Maliban sa Pilipinas, makikita rin ang palolo worms sa Samoa, sa Fiji at sa Indonesia, lalo na sa kanilang swarming period. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Mahigit 2 linggo na lang at makikilala na natin ang panibagong kokoronahan bilang Reyna ng Aliwan. Pero bago po yan, sama-sama natin balikan ang makulay na Aliwan Journey ni Kiara Liane Wellington o Lian Wellington, ang ika-8 pambato ng Sinulog Festival na nakasungkit ng Reyna ng Aliwan title. Narito ang special Aliwan Fiesta Report ni Rovic Manuel. Candidate number 4, Kiara Lian Wellington of Sinulog Festival of Cebu City. Yan ang winning moment ng pambato ng Sinulog Festival na si Kiara Lian Wellington noong nakaraang taon. At bago ipasa ang corona sa nalalapit na Reyna ng Aliwan 2024, magbalik tanaw tayo sa kaniyang Aliwan journey. Kiara Lian Wellington, proudly representing Sinulog of Cebu! Viva Señor Santo Niño! Viva Penseñor! Ang nooy 21 anyos na Cebuana Beauty Queen ang ika-8 pambato ng Sinulog Festival na nag-uwi ng Reyna ng Aliwan title. Sa swimsuit round pa lang, agad bumida ang oozing charisma ni Kiara. Nangibabaw naman ang elegance and grace ng dalaga sa suot nitong makinang na classic high neck, long sleeve yellow-green gown, dahilan para kanyang masungkit ang Best in Evening Gown Award. Habang ito naman ang kanyang winning answer sa tanong na, what does it mean to be a modern woman? Be a modern woman is to be empowered, because an empowered woman inspires and motivates other women. She is someone who sets goals on how to promote, well, of course, our Aliwan Festival to showcase our diversity in our culture and our heritage. But not just only that, but our tourism as well. And not only is just for the Philippines, but everywhere around the world. Thank you. Matapos nga masungkit ang corona Hulyo noong nakaraang taon, tuloy-tuloy na si Kiara sa pagsabak sa kaniyang duties bilang Reyna. Mula sa iba't ibang radio, TV, and online guestings, hanggang sa pagdalo sa ilang kapistahan sa bansa, gaya ng pagiging hurado sa nagdaang Halamanan Festival sa Giginto, Bulacan. Dumayo rin ito sa Quezon Province para sa Niyug-Yugan Festival.
Nakaisa rin ang ating reyna sa Philippine Air Force World Festivals Night. Gayon din sa inorganisang Sports Fest ng Cebu Transport Office. At nitong Enero, tuluyan ang nagtapos ang kaniyang reign bilang Sinulog Festival Queen. Sa nalalapit namang pagtatapos ng kaniyang reyna ng Aliwan Journey, heto ang payo ni Kiara sa mga nag-aasam na masungkit ang corona. If you have an advocacy that you are so wholehearted to it, achieve it, make programs, and just know that you have what it takes. You have what it takes to be a beauty queen because you know that you have a crown on your head. Sa June 28, nakatakdang magpasiklaban sa Reyna ng Aliwan Stage ang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng bansa. Habang sa susunod namang araw, gaganapin ang Coronation Night ng Reyna ng Aliwan 2024. Sa mundo pa rin ng basketball, nadagdagan na ang listahan ng mga manlalarong magre-representa ng Pilipinas sa 43rd William Jones Cup. Kabilang ang mga pangalan ng mga former UAAP star na sina Ange Kowame at RJ Abarientos sa lineup ng Strong Group Athletics na lilipad patungong Taiwan. Para sa detalye tutukan ng report ni Matchpoint Millie Borja. Unti-unti nang binubuo ang team ng Strong Group Athletics na sasabak sa 43rd William Jones Cup dahil nadagdag sa listahan ng pangalan ng mga former UAAP star na sina Ange Kowame at RJ Abarientos. Gaganapin ang nasabing International Basketball Tournament mula July 14 hanggang 21 sa Taipei, Taiwan. Matatanda ang una nang inanunsyo ang pagkakabilang ng pangalan ng naturalized Filipino at 3-time UAAP champion na si Kowame noon pang 2023 Dubai International Championship. Ngunit kinailangan nitong mag-withdraw dahil sa dengue. Ito na ang ikatlong beses na sasabak ang atleta sa Jones Cup. Una na noong 2018 para sa Ateneo, Pilipinas at sa rain or shine nito lang nagdaang taon. Samantala, kasalukuyan namang naglalaro si Abarientos para sa Shinsu Brave Warriors sa Japan B-League. At ayon kay Strong Group head coach Charles Chu, first option niya ang former FEU star pagdating sa point guard spot. Matatanda ang matapos ng kanyang UAAP stint, agad naglaro sa Korean Basketball League si Abarientos para sa Ulsan Hyundai Mobis, kung saan niya nakuha ang Rookie of the Year Award para sa taong 2022 at 2023. Makakasama nila Kowame at Abarientos ng ilan pang kumpirmadong players na sina Kellen Chongson at Chris Macala. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Case closed na para sa aktres na si Jody Santa Maria ang yugto ng kanyang buhay bilang asawa ni Pampi Lacson. Matapos kasi ang 13 taon, annulled na ang kanilang kasal. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Matapos ang 13 taon, annulled na ang kasal ni Jody Santa Maria at Pampi Lacson. Ito ang nakumpirma matapos i-anunsyo ng aktres na pinal na ang inihain nitong petition for nullity of marriage sa kanyang dating asawa. Taong 2005 nang mag-isang dibdib ang dalawa sa Las Vegas, ngunit makalipas ang 6 na taon, nagdesisyon silang wakasan ang pagsasama. Sina Jody at Panpilo Lacson Jr. ay mayroong isang anak na si 30 na nagdiwang ng kanyang 18th birthday noong Disyembre. Pag-amin ng award-winning actress, ang kinaharap na proseso sa nakalipas na mahigit isang dekada na kanya na ngayong idineklarang case closed ay sumubok sa kanyang tiwala at pananampalataya sa Panginoon. Agad namang bumuhos ang mga mensahe ng pagbati at suporta mula sa mga kasamahan nito sa industriya, gaya nila Connie Reyes, Roderick Paulate, Iza Calzado at sa kasalukuyang partner ni Pampi na si Iwa Moto. Bukas sa publiko ang pagiging blended family ni Jody, Iwa at Pampi. Ang tatlo makailang beses nang nagsama sa ilang espesyal na okasyon gaya noong Pasko, Bagong Taon at graduation ni 30, bagay na hinangaan ng marami sa social media. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Ngayong buwan ng Hunyo, marami tayong ipinagdiriwang. Kabilang na po dyan ang Araw ng Kalayaan, pati Father's Day. At syempre, idadagdag na rin po natin sa ating listahan ang makulay at masayang pista ng Aliwan.
Ganda ng intro, partner. Ramdam na. Na-excite na ako tuloy. Ayan po, mark your calendars ha, dahil sa darating na June 27 hanggang 29, ako ilang tulog na lang, matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman, inaanyayahan po namin kayong makiisa, makisaya, dahil pistay narito na ang Aliwan Fiesta 2024. Bago lamang tayo magtapos, partner Karen, meron lamang din tayong bibigyang isang konting paalala lang din. Reiterate lang ho natin ulit na kami ho sa atin, sa DZRH, kami maging ang mga kasama ho natin sa media, mariin hong kinukundina ang anumang uri ng karahasan o pananakit sa anumang kahit sino pang kagawad ng media, lalo na ho na habang gumaganap ng kanilang tungkulin. Ayun, yung nangyari po sa ating reporter na si RH5 Val Gonzales, ito ay aming kinalulungkot at kinukundina rin po natin yung karahasan na kanyang naranasan habang siya po ay gumaganap lamang sa kanyang tungkulin na magbalita, ipakita ang katotohanan at kung ano yung mga nangyayari. Ayan, habang eto nga may mga insidente, may mga nagsasagawa ng mga welga, rally, ayan po. Dahil ang kapakanan lamang po naman ng publiko ang aming prioridad bilang media, bilang isang broadcast industry para ipaalam sa inyo at ihatid sa inyo ang katotohanan at kung ano talaga ang nangyayari doon po mismo sa lugar ng kaganapan po na yun. At umaasa po kami na sana hindi na masundan ang pangyayaring ito. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ako si Yuel Reyes. At bago tayo magpaalam, Yuel, ihabol lang natin magandang hapon kay Miss Bing Parel at sa opisina po ni Philippine Ambassador to the US, si Ambassador Babe Romualdez. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino!